about sa parable of the talent. Di ba? Alam niyo yung yung isa binigyan ng 5, yung isa naman binigyan ng 2 talent, yung isa naman ay binigyan ng isang talent. Binigyan sila ayon sa kanilang kakayanan. Tapos humayo yung 3. Yung 5 ay ipinangalakal, binigyan ng 5, tapos binigyan ng 2, ipinangalakal, at yung isa ay tinago lang. So dumating yung pagsusulit, dumating na yung kanilang amo. Yung 5 ibinigay at may tubong 5. Tapos yung 2 ibinigay, may tubong 2. Yung isa may tubo ba kasi binaon lang? Wala. Ibinigay niya, walang labis, walang kulang. Pero ganun pa rin, walang tubo. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 21. Nakipasa Manuel. Ang kanyang Panginoon ay nagsabi sa kanya, mabuti, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Gagawin kitang tagapagmahala sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Klaro, dahil naging tapat, anong resulta? Ipapamahala sa kanya yung mas maraming bagay. Kasi napagkatiwalaan siya sa maliit. Ganun yun. Hindi ibig sabihin na maliit pa yung nasa iyo, hindi yung basihan. Ang importante, ikaw ay tapat para pamahalaan ka ng mas malaking bagay. Maraming ibig sabihin ng katapatan dito. Ibig sabihin dito ng katapatan, gumagawa ka. Hindi mo lang itinago. Ang ibig sabihin ng katapatan dito, na kahit wala yung amo mo, nandiyan ka pa rin. Nagtatrabaho ka pa rin. Kasi may mga tao, pag nandiyan lang yung amo, medyo pagkitang gilas. Ito, sir, ni? Oo, pagkitang gilas, di ba? Pero pag wala, No. kuya ko lang. Pasiro cellphone lang. Tapos pag wala, kahit saan pumupunta, nasa anong katapatan dyan? Ang katapatan, kahit walang amo, walang nakakakita, gumagawa pa rin. Amen? Amen. Ano pang ibig sabihin ng katapatan sa iyo? Tapat sa oras. Maraming mga tao, medyo doon sila dumadaya sa oras. Tapos, tapat sa kung ano pinagkatiwala sa kanya. Nagbabalik ng sukli. Amen? Amen. Ang isa pang ibig sabihin ng katapatan, kahit wala ka man doon sa pamilya mo, tapat ka pa rin. Amen. Hindi ka naghahanap ng iba. Amen. Ang isang katapatan. Mangyayari lang yan, masusubukan yung katapatan mo kapag wala ka doon sa inyo. O wala, hindi mo kasama. Kasi mayroong mga tao, nasasabi, may asawa ka na? Wala kasing kasama eh. Pero may asawa na, nandun sa bahay. Oo. Ito pa, may narinig akong, sabi nga, may kasabihan, ang sasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Ito totoo talaga to. Pag tapat ka, wala kang iniilagan, wala kang tinatago, ito yung pagsasama ng tapat. What you say is what you get. So, ang may lesson dito sa ating binasa, dahil yung 2, sabi doon, may reward siya. Gagawin kitang tagapamahala sa mas maraming bagay, number 1. Number 2, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pero yung isa lang, na hindi pa tumubo, binaon lang, yung hindi tapat, ay parusa ang kanyang tatanggapin. Yung lesson dito parang sa buhay din natin yan. Lahat tayo binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Ngayon, nasa atin yan kung ano natin pagkagamit. Kung saan natin ginagamit. Kasi balang araw, tayo ay papanaw, tayo ay harap sa kumo ng Diyos. At tatanungin, ano ba? Saan mo ba ginamit ang buhay mo? Kung hindi ito according to God's purpose, wala. So kailangan in God's purpose. Merong purpose ang buhay. At doon natin binibigay yung ating panahon at oras. Yung ating pinapriority natin ang kalooban ng Diyos. Ibigay ka ng example ng taong tapat. Ang taong tapat ay mapagkakatiwalaan sa anumang bagay. Pag hindi ka tapat, hindi ka talaga makapagkatiwalaan. Kasi kung ang katulad nga sa sitwasyon natin ngayon, yung government, ang issue talaga dyan ay
kung bakit sila nangurakot, ang totoo talaga nun, hindi sila tapat sa bayan. Ang gusto lang nila magkamalan sa lapi, pero para lang sa kanila. To the point na hindi siya nagiging linilin lang na nila, dinadayan nila ang taong bayan. Kaya makikita natin, obvious talaga, hindi sila tapat. Kasi kanyang tungkulin, hindi rin sila tapat sa pinagkatiwala sa kanila. So ano mangyayari pag hindi tapat? Ayun, nagkagulo na. Ang sabi ng Bible, lahat tayo mga Kristiyano, ang sabi ng Bible, ang mananatiling tapat ay siyang maliligtas. So kung mananatili kang tapat sa Diyos, ang siyang maliligtas. E ngayon, nag-stop ka na. E, paano ka maliligtas? So manatili. Sige, sabay-sabay tayo. Ang mananatiling tapat ay siyang maliligtas. Go! Ang mananatiling tapat ay siyang maliligtas.